Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao ay normal sa ating pang-araw-araw na buhay. Kalimitan itong nangyayari sa trabaho, sa pamilya, sa paaralan o sa kahit saan o sa kanino paman. Maaari itong dahil sa selosan o dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang opinyon ng bawat isa. Kagaya ng ating kwento na nagsimula sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan ng mga magkakatrabaho na humantong sa isang nakakalungkot at nakakatakot na pangyayari. Ang aming mga kaso ay sinaliksik gamit ang mga open source at archive materials. Ito ay tumatalakay sa mga totoong krimen at totoong tao. Ang bawat episode ay ginawa ng may lubos na paggalang sa mga biktima, kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ay isang malungkot na kwento ng isang binata na ang tanging kasalanan ay ang pagiging tapat sa trabaho. Ngunit paano na ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay ginawan siya ng isang bagay na ikinagalit at ikinagulat ng buong bansa. Nakot si Shibli noong August 28, 2023, mga 2 buwan pagkatapos niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan niya sa poultry farm na kanyang pinamamahalaan. Ito ay ayon sa investigasyon ng mga pulis. Si Sibli Sadik Ridoy ay isang 20 taong gulang na mula sa Chattogram, Bangladesh. Siya ay tumawag sa kanyang ina na si Nahid Akhtar noong August 28, 2023. Ang kanyang boses ay tila medyo takot. Sinabi niya sa kanyang ina na may mga taong dumukot sa kanya at walang awa siyang binubugbog. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ulit ng tawag si Nahid, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang tao na ang nasa telepono. Ito ay may sinabi na lumikha ng malaking pagkagulat sa pamilya ni Shibli. Si Shibli ay ipinanganak sa isang mahirap na sambahayan. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho para matustusan at mabayaran ang kanyang matrikula sa kolehiyo. Nagtatrabaho siya bilang manager sa isang poultry farm at 6 na tao ang nagtatrabaho sa ilalim niya. Si Shibli ang pinakabata at ang iba pang 6 na trabahador na nasa edad na 24 hanggang 26 ay nagsimulang hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho, sa pag-aakala na hindi sila pupunahin ni Shibli. Noong una, maganda niyang ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Ngunit pagkatapos na hindi pa rin nila inaayos ang kanilang trabaho, ay nagsimula siyang maging istrikto na hindi nila nagustuhan. Ang alitan na ito ay nagsimulang lumaki hanggang sa kinausap sila ng may-ari ng farm at pinag-ayos silang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay kinalimutan at nag-focus si Shibli sa kanyang trabaho, ngunit ang iba pang 6 ay lalo pang lumaki ang galit sa kanya at nagsimula silang gumawa ng isang plano para sa paghihiganti. Dalawang buwan pagkatapos ng insidente, noong August 29, 2023, dumating ang nakakakilabot na araw, kung saan ay kinuha nila si Shibli habang siya ay nagtatrabaho sa farm. Matapos ang pagkuha kay Shibli, ay tumawag ang mga salarin sa kanyang ina na si Nahid Akhtar at humingi sila ng 15 lakh taka kapalit ng buhay ng binata. Mahirap lamang ang pamilya ni Shibli at hindi nila kayang bayaran ang ganong kalaking halaga ng pera na hinihingi nila. At upang mabuo ang halaga na hinihingi ay humingi sila ng tulong sa mga tao. 3 araw na ang nakalipas, subalit hindi pa rin nila nabubuo ang nasabing halaga.
Kaya naman nakiusap ang ama ni Shibli na kung maaari ay bawasan nila ang hinihinging halaga. Alam ng mga salarin na ang pamilya ni Shibli ay mahirap lamang, kaya pumayag sila at binawasan nila ang halaga sa 2 lakh taka. Dahil sa matinding pagsisikap ng ama ni Shibli, ay nabuo nila ang halagang hinihingi ng mga salarin. Noong September 4, 2023, tinawagan nila ang ama ni Shibli para pumunta sa Bandarban District dala ang pera. Ang ama ni Shibli na umaasang maibabalik ng buhay ang kanyang anak ay nakarating sa nasabing lugar at ibinigay ang pera. Sinabihan ng mga kidnappers ang ama ni Shibli na umuwi na at susunod nang uuwi sa kanilang bahay ang kanyang anak. Pagka-uwi ng ama ni Shibli sa bahay ay hindi niya mahanap ang anak, pero inisip na lang niya na maaaring nahuli lang siya sa pagdating. Naghintay pa sila ng 3 araw subalit hindi pa rin umuwi ang anak, kaya naman nag-report na sila sa mga pulis. Nang tanungin ng mga pulis kung bakit hindi nila agad inireport ang pangyayari, ay sinabi nilang binalaan sila ng mga kidnappers na huwag magsusumbong sa mga pulis kung hindi ay papatayin nila ang kanilang anak. Sinabi ng ina ni Shibli sa mga pulis na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang anak na si Shibli sa 6 na taong katrabaho niya sa farm. Nahuli ng mga pulis ang lahat ng 6 na mga manggagawa ng poultry farm. Ang mga ito ay sina Umong Ching Marma, Switching Mong Marma, ang Chumong Marma, Ukiataway Marma, Uching Toy Marma, at Kasay Ong Chowdhury. Sa una, ang lahat ng mga 6 na suspek ay nanatiling tahimik sa panahon ng investigasyon ng mga pulis, ngunit pagkatapos ng agresibong pagtatanong, isa sa kanila ang umamin at sinabi ang buong pangyayari. Sinabi ni Unching Toy na gusto lang nilang ikutin si Shibli, pahirapan at iwan pagkatapos matanggap ang ransom money. Ang plano ay nagbago nang malaman ni Shibli ang pagkakakilanlan ng kanyang mga kidnappers at ang mga ito ay ang kanyang mga kasamahang nagtatrabaho sa farm. Sa takot na baka magsumbong siya sa mga pulis pagkalaya niya, ay pinatay siya ng mga ito sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leeg. Sa unang interogasyon, isinawalat ni na Unching Toy at Kasay Ong na si Umong Ching ang sumakal kay Shibli habang hinahawakan siya ng iba. Pagkatapos ng pagpatay, ay tinanggal nila ang mga laman ni Shibli at inamin pa ni Umong Ching Marma na niluto niya ang ilang laman ng bangkay at kinain niya ito. Pagkatapos ay itinapon nila ang katawan ni Shibli sa isang burol na malapit doon. Nang puntahan ng mga pulis ang nasabing lugar noong September 11, 2023, ang tanging nahanap lamang nila ay ang mga buto at bungo ni Shibli. Ang kasong ito ay naging mainit na paksa ng talakayan sa buong bansa ng Bangladesh sa pamamagitan ng mga news channel at galit na galit ang mga tao sa mga salarin. Dinala ng mga pulis si Umong Ching sa kung saan nila itinapon ang mga labi ni Shibli at sa kanilang pagbabalik sa istasyon ay pinaligiran sila ng mga galit na mga mamamayan. Kinuha nila si Umong Ching at siya ay marahas na binugbog. Isinugod ng mga pulis si Umong Ching sa hospital, subalit idineklara itong dead on arrival. Ang pangunahing suspek na si Umong Ching ay namatay sa mga kamay ng mga galit na mga mamamayan at ang mga 5 pang natitira na suspek ay nasa kulungan at naghihintay pa rin ng kanilang sentensya.